Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Ano po ang nangyari kay Chess? Ano po ang nangyari kay Senate President Chess Escudero? Bakit tila hindi niya alam? So alam naman po natin mga ka-action, mga kakamping, na isang pahayag ni Sergeant Guevara, sinabi niya na may dokumento na natanggap nga galing sa ICC. Bakit ito si Chess? Parang walang alam. Hindi niya alam daw kung may dokumento o may natanggap na dokumento. Gayon pa man si Guevara na ang nag-confirm. 'Di ba? At ang Department of Justice, 'di ba? Oh, sinabi na sa kanya ni Department of Justice Remulla na may natanggap siya na dokumento na parang iniimbitahan siya sa isang interview. Oh, bakit hindi niya inalam ito? Nababalita ho ito mga ka-action. Ano nangyari kay Chess? At ito pa mga ka-action ha. Oh, ito pa. Ito yung comment niya sa arrest warrant ng ICC ho mga ka-action, mga kakamping. Ano to? Pinapalakas niya ang loob ni Bato? Oh, para hindi ho tayo magtagal, bago po tayo magtuloy-tuloy, panoorin muna natin ang nasabing video. Ano bang nire-react na natin? May development nga ba sa ICC o nanggagaling lamang sa isa o dalawang taong hindi naman talaga tagapagsalita ng ICC? Hindi, ang problema ko kung ang hirap mag-react nang wala ako nakikitang dokumento mula sa ICC at hindi ICC mismo ang nagsasalita. At kung pagbabasihan mo, ang napanood ko lamang yata ay si Secretary Remulla, sabi niya may nakita raw siyang dokumento na parang gusto siyang interviewin. Tama ba? Yun ay narinig ko. Oh, ayan, yung naano niya, yung nakita o nabalitaan niya si Secretary Remulla lang. Si Guevara, Diyos ko, nabalita nga ho yan na-picture nga ho natin yan sa isang vlog o live ba natin mga ka-action na kinonfirm niya yung regarding sa dokumento ho mga ka-action. Ano na nangyari dito kay Chess? Diba? Ano na nangyari sa inyo Senate President? Oh, magmaranglo. Tuloy. Pero hindi ko naman nakikita pa yung papel. At kung gusto mo siyang interviewin, hindi ko alam kung napadala na siya ng notisya na gusto siya na imbitahin. Papaunahan ko na. Unique at kakaiba ito dahil kung pag-uusapan natin ang nakaraan ng Senado, yung mga naunang Senate President sa kaso ni Senator Enrile, sa kaso ni Senator De Lima, sa kaso ni Senator Trillanes, ang naging pasya ng Senate President sa mga panahon yun, huwag payagang arestuhin ang isang senador habang nagsesesyon ang Senado. In-extend ng konti yan sa kaso ni Senator Trillanes. Huwag payagang arestuhin sa loob ng pasilidad ng Senado. Pero sa labas, pwede na o paglabas, pwede na. Ano? Pero hindi sinasabing immune siya sa aresto. Pangalawa, sa ilalim ng saligang batas, immune from arrest ang isang mambabatas para sa isang krimen na kaparusahan ay hindi lalampas ng 6 na taon. Kung pag-aaralan ninyo ay ICC at kasalukuyan pa lamang namin pinag-aaralan ito, ang parusa sa crimes against humanity na chismis na sinasabi nila, kaya mahirap na yun daw ang ikakaso ay not more than 30 years. So, ang not more than 30 years ba, pasok sa hindi lalampas sa 6 na taon? Ang batas kasi natin, may minimum, may maximum. Eh, ang batas doon iba
So pag in-apply mo yung constitution natin sa terminolohiya ng batas nila, posibleng pumasok. Di ba? Ang not more than 6 years, pasok sa not more than 30 years. So, pinapapag-aralan namin sa mga abogado ngayon, at di ako pinag-aaralan din ng abogado, Senator Bato. So, hindi siya ganun ka simple. Sunod, kung mag-i-issue ng warrant, ito'y puro katanungan lamang. Kung mag-i-issue ng warrant ng ICC, kung hindi na tayo miyembro ng ICC, ba't natin susundin yung warrant na in-issue niya? Iba yung may jurisdiction sila nung nangyayari yung mga events na sinasabi nila. Doon sa, ngayon, hindi na tayo miyembro eh. So, Teka lang, Chis, ha? Teka. Ang sabi mo, kapag mag-issue sila ng arrest warrant, ni hindi naman tayong miyembro, may jurisdiction ba sila? Ang pagkakaalam po namin, noong mga panahon pa ni Pinoy, may AJK na nangyari. At pagpatol ni Duterte, may war on drug na nangyari. Di ba? Ang iniimbestigahan ng ICC, kung hindi ako nagkakamali, dalawa. Ang nangyari sa AJK at ang nangyari sa war on drug ni dating Pangulong Duterte. Tama po kayo. Ang i-issue, ang pagkakaalam ko lang ha, correct me if I'm wrong. Kaya nga po, malakas ang ICC na pumasok dito sa Pilipinas kasi ang i-issue lang nila na warrant of arrest, yung doon hanggang member lang tayo. So, ibig sabihin, noong panahon ni Pinoy, kasi pasok ang EJK na iniimbestigahan din nila, at panahon ni Duterte, war on drug, iniimbestigahan din nila. So, miyembro pa ang ICC, miyembro pa ang Pilipinas sa ICC. Tapos, hindi lang po nawala na, hindi na tayong miyembro since 2018 to 2022. So, wala na po talaga jurisdiction ang ICC doon. Di ba? Pero may jurisdiction po sila mula 2018 pababa hanggang kay Pinoy. At yan siguro ang i-issue na arrest warrant laban dito kay dating Pangulong Duterte at kay Bato at ang iba pa. Di ba mga ka-action? Malinaw na malinaw po yun. Di ba? Alam po natin, wala ng jurisdiction mula 2018 to 2022. So, hindi sila makikialam dun. Ang pinapakialaman nila at iniimbestigahan mula kay Pinoy hanggang kay Duterte, 16 to 18. Di ba? War on drug at saka EJK. Pero yung 18 naman, magmula sa 18 to 2022, hindi na po nila pakialaman yun dahil hindi na miyembro nga ang Pilipinas. Nagigits nyo ba mga ka-action, mga kakampeng? Excuse me. Tuloy. legal bang pwedeng ipatupad yan ng pulis? Hindi ko alam ang sagot. Legal bang, pag pinakitaan ka ng warrant ng ICC na hindi na tayo miyembro, anong legal na epekto dito? So marahil, baka may dagdag pang proseso. Ito para sa akin, opinion lang ha. Yan, opinion ni Chis Escudero yan ha. Ito, opinion ko lang. Hindi ako nagmamagaling ha. Disclaimer lang po. Diba? Halimbawa man, kung pakitaan ang ating mga PNP ng arrest warrant laban sa mga personalidad at makita ng ICC, makita ng ating mga PNP na mula kay Pinoy may EJK na at kay dating Pangulong Duterte war on drug na, tapos makikita sa arrest warrant kung ang year na yun is tumugma doon sa 18, legal yun. Di ba? Para sa akin, legal yun. Kasi hindi lang yun magiging legal mga ka-action kung ang arrest warrant ang nakalagay 18 to 2022. Illegal yun. Kasi hindi na tayo miyembro ng ICC. Yan po ay opinion ko lang ha. Nagigits nyo ba? Kayo nga mga ka-action kung kayo ang mag-analysis. Di ba? Hindi lang magiging illegal lang po yun kung ang arrest warrant at nakita sa year mula 18 to 2022. So, illegal yun. Kasi hindi na tayo miyembro ng ICC. Pero kung 18 pababa hanggang kay Pinoy, legal yun. May jurisdiction yun. At sinabi yun ng Supreme Court. Di ba? Tuloy po.
tinatawag natin recognition of foreign judgment na para magdesisyon na ng korte kung tama nga ba yun o legal o hindi. Ito'y lahat bagong mga sitwasyon legal na hindi pa natin napagdadaanan. So hindi ko ba masabi kung anong magiging kapasyahan dahil hindi pa namin klarong nakikita rin. Yung mga legalidad na papasok dito, pinapapag-aralan ko pa rin sa legal ng Senate. Jurisdiction sila pag hindi nagpa-function ang korte natin. Nakahanda ka ba? Nakahanda ba ako aminin na hindi nagpa-function ang justice system sa ating bansa? Na kinakailangan silang manghimasok at makialam dito? I'm sorry? Well, tila nagpasya ang administrasyon na hindi nila kinoconsider yun, kaya nga ayaw nila mag-cooperate. Di ba? Pero Ayan mga ka-action ha, malinaw ang sinabi ni Chis. Nagbe-base din siya sa pasya ni Mr. President Bongbong Marcos. Okay? Pero ang Department of Justice, ano sila? Hindi nila kaya pigilan. Pero ito, nag-ano lang siya. Nagbe-base din siya sa sinabi ni Mr. President na hindi i-considered o hindi papayagan ang ICC. Okay? O, alam nyo na. Alam nyo na kung anong ibig sabihin ni Chis nito. Di ba? O, tuloy po natin. isa yun sa requirements ako, may jurisdiction sila dahil dysfunctional. Hindi nagpa-function ng tama. Walang remedy dito. Ang mga biktimas na api. So, depende. Again, pinapapag-aralan ko, ito yung mga katanungan lamang. Hindi ko ito posisyon pa ng Senado. Pero pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kasalimuot itong isong to. At hindi ganun kasimpleng question na lang. Well, nangyari na yan dati. Diba? Nagiging isang buwan yata dito. Naalala niyo siguro si Senator Trillanes. So, we will follow tradition, the practice of the Senate and accord the same treatment with respect to him. But again, Sally, the issue is, saan galing ba yung warrant na pinag-uusapan natin? Ano ba yung papel na yun? Kung napahinggan niyo yung hearing ng isang araw, si Pastor Kibuloy nga may warrant na eh, pero hindi naman daw kailangan sumuko eh. Yun, Philippine Court na nag-issue na na. So, kung gano'ng karami siguro ang abogado, gano'ng karami yung legal na opinion ko sa bagay na ito. So, yung kukunan doon naman. Di ba nakakahiya na Philippine Court natin hindi mahuli-huli si Pastor Kibulok? Di ba? Yan, ordinaryong tao lang yan. Pero bilyonaryo. Pero hindi mahuli-huli. Di ba nakakahiya, Senate Vice President? Ito pa kaya si dating Pangulong Duterte? Na dating Pangulong Duterte ito? Na dating namuno ng bansa? Kahit papaano may mga connection din ito? Di ba? Ito lang masabi ko, hindi naman warrant ang sinabi o ang ano po yun, dokumento, no? Ang na-receive nila Guevara or ng Department of Justice na kung saan humihingi ng tulong kung sakali na mag-issue na ng arrest warrant ang ICC dito sa Pilipinas sa mga taong personalidad. Yun po yun, Senate Chess. Ano ka ba? Wala pa naman warrant. Oo, wala pa naman warrant. Nako, alam nyo na mga ka-action ha. Mukha yatang umiiba ang tono ni Senate President. Diba? Okay po, ginshare ko lang ho. Bahala na kayo kung ano man ang masabi nyo dyan. I-comment nyo lang sa ating comment section, okay? So maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.